nililiberan nung Indiano, nandyan na. So ako ang tinanggal talaga. Sama ng loob ko. Kasi 4 months na ako doon. Yung pumalit sa akin is buwan lang. Nagmukha tuloy akong ako pa yung bago. Sabi ko sa kanya yung bisor namin, porket kalahi mo ang mga yan, basta-basta mo na lang ako tinanggal. Ano to, ginamit mo lang ako sa lokasyon mo para mapagtakpan yung mga nawala mong staff, sabi ko. Ngayon nag-message siya sa WhatsApp ko. Sinabi niya yung lokasyon ko pero hindi ko siya ni-reply. Tawagan mo tong number, sabi niya. Nakakainis, sakit ng dibdib. Napapaisip ako na gusto ko nang umuwi. Kasi parang wala ka ng kakampi. Sa trabaho talaga guys, may mga epal, no? Kahit matagal ka, mga traidor yung nasa likod mo, wala kang makagawa. Pinapasa Diyos ko na lang. Pinaganda ko pa naman yung kitchen. Alam nyo guys, hindi sa pangmamayabang. Mga napupuntahan ko, inaayos ko yan. Nilalagyan ko ng label, mga jar. Kasi hindi mo alam kung kailan expiration yan, mga ganyan. Importante yan. Sila wala guys, wala silang pakialam. Sa mga naunang pinuntahan ko, ang dami expired na mga stock. Hindi nila tinatapos. Paano kung na-check ng yan? Health and Di, ako ang kasi ako ang nandun. Tinapon ko. Kung sino yung gumagawa ng maganda guys, siya ang nawawalan. Kung tawagan ako ng mga staff ko, sabihin ko talaga na tinanggal ako dyan, madam, sabi ko. Ngayon, tinawagan ako, minilis ako ng bisor. Sa airport daw ako. Sa airport ng Abu Dhabi. Doon, 3 shift. Pang umaga, pang gabi at madaling araw. Kasi hindi nawawala ng tao yan. Titiisin ko na lang kasi hanggang next year lang naman ako eh. Uuwi na ako. Kasi kung padalos-dalos din ang uuwi ngayon, pamasahe ko ang sasagutin ko. Kung next year, company ang sasagot ng ticket ko, by March siguro yan. Plano kong iuwi. Ay mag-file ng resignation after 2 months notice. April, May, June. May, June siguro. Mga June. Ayaw ko na guys. Napipressure na ako. Saka hindi na maganda yung namin. Company. Wala na masyadong ngayon. Magagandang lokasyon. Tulad nito. Nalipat na naman ako another adjustment. Alam niyo ba, akala ko maganda yung abroad. Marami rin palang pressure, lalo sa mga kasama mo. Okay lang na nasa Pinas ako at family kong kasama. Magnegosyo na lang kami.
ko na kaya guys yung pressure. Pabago-bago na lang. Paiba-iba. Lalo yung mga kasama mo, ang tatamad. Lalo pag nagtitimpla sila ng kape. Kung ano yung dinatnan nila, doon na. Kung naglilinis. Mga ibang lahi, ay Diyos ko. Sa guys, ang dudugyot nila. Wala silang alam sa hygiene. Yan lagi ang sinasabi ko sa kanila. Always prepare. Kasi pag chinik tayo dito, on the spot, nakita tayo dyan, nagsi-cellphone, at marumi ang kitchen, magrarasong ka pa ba? Para akong doon, teacher sa loob. Hinahampas ko nga yung kasama ko doon. Gagamitin yung kettle guys. Punong-puno ng tubig. Pag ikaw na ang sasalo, wala ng tubig. Eh kung nag-aapura yung iinom, kasi may lakad, wala na. Guys, yung masyado akong dito nai-stress. Sabi ko parang gusto ko nang hilain ang buwan. Dami nagsasabi na ang buhay sa Pinas mahirap, pero nasa diskarte naman siguro. Kung may puhunan ka, why not? Ang mahirap kung lang puhunan. Paano ka magninegosyo? Matitipid-tipid na. Dati guys, hindi ko gustong umuwi kasi dami kong plano. Siyempre, natupad ko na rin yung mga ibang gusto kong gawin. It's time naman mag-settle sa Pinas. 10 years naman na ako. Hindi naman sa pagmamayabang. Napagawa ko na rin yung bahay namin. Masaya na rin si mother. Masaya rin si father kahit nawala na siya. Hindi niya na naranasan yung buhay. Siguro nakakapanood naman siya siguro. Laban lang. Titiisin ko na lang hanggang next year. Ang plano ko pa nga sana guys, pupunta ako ng head office namin para isumbong yung bison namin. Bakit ako ang tinanggal? Alam ko pinagkaisa nila ako eh. Dahil ako lang Pilipino. Nag-usap-usap sila. Kasi yung nag-deliver na bago, gusto niya doon. Although kahit walang buhay doon, ang trabaho madali lang. Di mahirap. I-share ko lang guys, ang trabaho namin hindi masyadong mahirap kasi nagtitimpla kami ng kape, paperwork. Pwerang umaasahin ka talaga sa mga lokasyon na maraming staff. Lahat gagawin mo. The worst na napuntahan kong lokasyon, yung magbubuhat ka ng mga stock. Diyos ko, day.
lawit ang tingle ko doon. Tanghaling tapat, nagbubuhat kami ng tubig. 10 box na maliliit, 10 box na malalaki, plus galon. Yung galon na water. Wala kami magawa kasi kasali yung sa kontrata namin. Natiis ko rin 1 taon. Pero pinag-pray ko talaga na hindi rin yung lokasyon na yun. Kaya hindi siya na-renew. Ang dami ko na napuntang lokasyon, kaya hindi na wala nagsisisi sa mga lokasyon na punta. At least napuntahan ko lahat. Na-try ko yung mga ugali, mga tao. Yung mga lokasyon na nagbibigay, may mga lokasyon na kuripot, ganyan. Kaya, sa trabaho, hindi mo maiiwasan talaga yung mga ganyan. Nabigla na lang talaga ako na pinabalik sa aking uniform. Yung uniform ko pa guys, katatahi lang. Nilabahan ko na. Pa-plansyahin na lang pero hindi ko pa na-plansya kasi 4 days off kami. Minisis ako nung team leader namin na ibalik mo yung uniform, sabi niya. Nagtaka na ako. Ano kaya, bakit? Halika rito, sabi niya sa kwarto nila. Yun, sinabi niya sa akin na gano'n. Sa ibang lokasyon na daw ako. Para akong na-shock. Pero hayaan ko na lang. Total magre-resign naman na ako. Sa dahilan guys na gusto ko na mag-resign, si mother ko mag-isa na lang sa bahay kasi si father ko wala na nga, kasi nag-aalala din ako baka syempre tumatanda na rin ang tao, mag-isa niya sa bahay, di ba? Mga kapatid ko naman may sarili silang mga bahay, mga pamangkin ko minsan natutulog doon, minsan hindi. So yung matanda natutulog na maaga kasi wala siyang kausap. So importante guys yung communication. Lalo si mother ko is medyo siya, pagod trabaho niya lang doon. Naawa rin ako. Saka ang banding namin ni mother ko, pinapatawa ko siya. Nagagalit na yan, sasabihin ko, magdasal na tayo, si father magsisermon na, tatawa na yan. Iba talaga ang yung may kausap sa bahay. Pag wala, boring. Saka may konti naman kaming doon, tinaniman ng mga mangga, iniwan ng lolo't lola ko. So, doon na lang ako magpo-focus guys. Mas gusto ko talaga ang farming. Hindi ko hindi ko linya ang ganitong buhay kasi hindi ko kaya yung lagi sa aircon. Gusto ko yung pinapawisan ako. Mahirap pag hindi ka pinapawisan. Nanabana kaya ako dito kasi panay kain, aircon. Mag-exercise ka, Diyos ko, ang init sa labas. Kaya minsan lumalabas kami pag day off namin, hindi ako naliligo muna. Gabi na ako naliligo. Kasi papawisan ka, ligo ka na naman. Salamat guys sa inyong pakikinig. Salamat sa mga advice nyo, kung advice kayo dyan. Pasensya na kung nagdadrama ako dito. Na-share ko lang yung ko, feeling ko guys sa inyo din. Masakit din sa akin, di ba? So paano guys? Paalam na ako. Bye-bye!